kainan. And then mamaya na tayo magpila-pila for the rides. Parang pambata yung ibang rides eh. So let's see. Wow! Ang laki! Wow! Oh, there's a skating rink. Gusto ko ba itry yan? Hindi. Ayoko ma-invert. Hanap tayo ng kainan. Gusto ko ng burger. I want a burger. Guys, I found a place that sells burgers. Ogre's Factory. Malapit lang siya sa Wildgate. Okay, I'm gonna eat here. Marami lang palang kainan dito. Hindi lang siya halatang kainan. Kasi yung entrance niya parang akala mo rides. Pero yun pala, kainan. So I ordered a bulgogi burger and fries. Ang saya ko. Sakto lang. Yun na yung last thing ko on my Discovery Soul Pass. And umabot naman ako. Dapat 4 p.m. diba? So, 3:39 p.m. na ngayon. Sarap. Ang Burger King. Tingnan pala natin kung magkano siya. 7,400 divided by 300 pesos itong meal na to. Not bad. Pwede na. Nag-iipon muna ako ng energy kasi this is actually my last itinerary for my trip. And then everything else later, chill na lang. Like, kung ano na yung isipan ko, if I wanna eat somewhere nice. But, okay na ako. And, masarap yung burger nila. Iba yung laksa. Iba yung seasoning. Parang, isang Korean. Isang Korean barbecue. So this is a big amusement park. So my strategy is I'm gonna go to the top floor first and then I'm gonna make my way down. Okay. I was today years old when I found out na nasa labas pala talaga yung mga magagandang rides. Buti na lang, I started from the top floor kanina sa loob. Kasi may sinakyan ako yung monorail, which is basically a train that takes you all around the entire Plot World adventure. So nakita ko from that ride na, oh my god, dito pala sa labas yung Atlantis, yung Gyro Drop. So now I know that it's called Magic Island. And yun yung may mga castle. Tapos dito rin yung photo place. Ay, may line. May line yung photo of. Yan siya, Magic Island. So when you go inside Lotte World, hanapin niyo yung directions going to Magic Island. Tapos ito yun, yung outdoor area with all the adult rides. Kasi sa loob, puro pang kids. Pero mamaya, i-explore ko pa rin yung nasa loob. But this is the main event. Ayun yung monorail na sinakyan ko just now. And dyan ko na-find out na meron pala ditong outdoor area. So I would recommend you guys to ride the monorail first. So you get a vantage point of like, mapaplan niyo sa utak niyo kung ano yung mga gusto niyo sakyan na rides. It's a roller coaster and I think this is the line. It says 50 minutes yung wait time. Pero push natin ito sa Atlantis. It's not that bad. Yung mga rides sa loob may mga 60-minute wait time. So this is not bad actually. A few moments later. Oh my god! Wait a minute. That was so extreme!
kakatapos ko lang nung Atlantis. Nanginginig pa rin yung tugod ko. Grabe, sobrang extreme. Sobrang na extreme pa. Hindi ako OA. Hindi ako OA. Extreme talaga siya. Anyway, papahinga lang ako kasi parang nag-dissociate yung katawan ko. Ayun yung kaluluwa. I think I wanna buy a drink or something. Okay, may na-discover ako guys. Pag pala solo rider ka, like if you're a single rider, you get to skip the lines. Kasi yung mga rides dito na nakalagay, di ba may magic pass, tapos may regular line, and then may single rider line. So perks, pag mag-isa ka lang, is you get to skip the waiting time. Like yung sa Atlantis, ang bilis ko lang. Kasi parang kapag may isang card, yung isang card is like 8 people. Tapos pag kulang sila ng isa, nagtatanong sila, sino na mag-isa lang? Ako na mag-isa. Pero okay lang, kasi I get to skip the lines. Anyway, gusto kong i-try yung gyro drop. So let's see if they have a single rider. 3. Okay, let's go there. I wanna go there. Oh my gosh, guys. Medyo may kataasan na. Parang gusto ko na mag-back out. A few moments later. 자, 이것으로 손님 여러분의 보다 쾌적한 탑승 환경을 위해 모든 음료 및 음식물 간을 제한하고 있습니다. 동안 하반시 발생하는 강한 강풍으로 인해 음료 및 음식물 포장이 따로 마련되어 있지 않아 대기 중이신 손님분께서는 모든 음료 및 음식물 섭취 후 탑승 가능하신 점을 양지하시어 시설물 이용에 불편함 없으시길 바랍니다. 그런데 시설물 균형 맞추기 위해 시설물 균형 맞추기 안전한 탑승을 위해 한 잔씩 끼워서 올려주세요. Face your fears. Face your fears. Grabe yung sigaw ko sa taas. I face my fears, guys. Whew. I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Huwag na akong umuwi. Yung Atlantis, it was a different animal. Pero ito kasing gyro drop. Talagang, kahit sa EK, hindi ko siya ginagawa kasi hindi ko talaga kaya yung heights. Pero kanina, grabe, habang umaakyat siya, parang I'm like, oh my God, ang taas. Wait lang, may adrenaline rush pa rin ako. Ayoko nang sakyan yung iba, yung parang Flying Fiesta, meron naman ganyan sa EK. So, papasok na ulit ako dun sa loob and I'm gonna try to see some of the indoor rides. Pwede na ako umuwi kasi nagawa ko na yung gyro drop. Wow, I'm so proud of myself. Tingnan nyo. Wait. Grabe. It feels like sobrang tagal niya pag nandun ka. Sobrang tagal nung drop. Ay, tingnan nyo, ang ganda. So, pa yung okay, pasok na ulit ako sa loob. Okay na ako dito sa extreme rides. Gusto ko na ng mga fun rides. Okay. A few moments later. Oh my gosh, akala ko... Oh my God, hirap ako. Akala ko easy lang yung French Revolution. Nakapahirap siya. Oh my God, I did not expect it. Grabe, paikot-ikot. Mas nakakahirap pa siya kasi sa Atlantis. Pero, ang saya niya. Ang saya. Hindi mo naman nakikita na mamamatay ka. Masaya siya. Pero extreme din. Also, look oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na single rider. So, ayan, di ba may pila? That's like 30 minutes of wait time. Pero, since mag-isa lang tayo, I was able to get in like instantly. So, yun yung perks of being single. Masaya. Sana may masakin pa ako. Pero, nahihilo ako, guys. Ano to? Sige, bababa na muna ako second floor.
nahihilo na ako. So I think it's time to call it a day. And alis na ako. Nagugutom ako, hindi ko na kaya, namumutla na ako. Masaya naman. Ayoko nang i-try yung ibang rides kasi meron namang mga ganun sa Pilipinas. Like ito, ganun yung yan o, di ba parang Pixie Forest sa festival mo. Oh, ito. Ice skating rink sa Mega Mall. Di ba? So, okay na ako. Tip, huwag niyo uunahin yung French Revolution kasi nakakahilo talaga siya. Kasi paikot-ikot, like you go, alam mo yung sa Key and Peele, yung gumaganon-ganon. Nahilo talaga ako. Pero last ride na ito, yung Wild Tour, parang easy-easy na lang yata to. Let's see. And then uwi na ako. Hi guys! So it's my last day here in Seoul. And I decided to go to the Banpog Bridge. Meron kasing yung light show in a bit. So as you can see, marami ng tao. Kwento ko pala yung story of how I got here. So bumaba ako dun sa may Banpo bus stop. And then, kasi inahabol ko ngayong oras. Nasabi kasi 20-minute walk or like, 20-minute walk from the bus stop. So, nag-decide ako mag-taxi. May mga nakapila na taxi doon. And then, nung pinakita ko yung location sa taxi driver, sabi niya, oh, this is just 10 minutes away. Sabi ko, okay. Do you mean like, do I walk? Sabi niya, yeah, you walk. Tapos, pinakita niya sa akin kung paano yung directions ng paglalakad. So, hindi niya ako pinasakay. Pinaglakad niya ako, guys. So, I don't know if tapos na ba yung show kasi late na ba ako. Pero may mga tao pa, ayan o. Ayan o. Tapos ito ata yung parang may rainbow fountain. Pero feeling ko tapos na. Mainit. See that? Yan. Parang bacon siya. May kimchi sa loob. Kimchi nga siya. It's literal kimchi siya sa loob and then wrapped in pork belly. Guys, ang mahal pala nitong pork kimchi for 26 pesos. Kailangan ubusin ko to. Pero feeling ko maubos ko naman. Ano na yun ako? Nagbo-vlog ako, guys. Ching, panoorin mo ako. Kakainin ko yung kakainin ko yung nirecommend mo. Ito, first try. Mahirap nguyain. Masarap siya. Para siyang may nuts. Nuts ba yun? Sarap. Parang buchi. Hindi ko naman alam na extreme pala yun, Elisha. Extreme pala. Sumakay ako. Isa lang ako ng moral support. Para pumunta dun sa Banpo Bridge. Yung may fountain. Tapos wala pala. Kainis. Kasi nag-iintay ako dun, tapos walang show. Ayun na si Tess. 1, 2, 3, go. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday, Tess! Oh, yung cake, yung cake. Same offer I extended the offer to you. Guys, so I'm here now at the airport sa may boarding gate na. So, kwento ko lang yung nangyari. Pagpasok ko ng Incheon Airport, parang kailangan pa palang mag-train papunta dito sa boarding gates. So, may notice na you have to be there early kasi it takes like an hour to go from the check-in to the boarding gate. So, take into account lang. I got here mga 10:15, and then it's currently 11:30. Nandito ako sa boarding gate. Nakita ko na yung boarding gate ko, so chill na ako ngayon. Kasi 12:30 pa yung boarding. And may food court dito. I'm thinking it's called I don't know what it's called. Basta it's a food court na malapit din sa mga boarding gates. Yun lang. Ano para higa? It's or parang sa Honey Garden Chicken. Tteokbokki ata yun. And this is my bowl. Oh my gosh, tteokbokki nga yung mga nasa ilalim. Ang saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces of tteokbokki. So yun yung pinaka-rice niya. Nasada ko nung una kasi akala ko like, walang rice. Pero may tteokbokki naman. So let's ay! Garlic yung kinain ko. Sarap naman siya. Saya. Yun niyo ako. Ito yung mga airplane sa labas. Kasi ang saya pala pag chill lang sa airport. Kasi yung sa Manila, if you watch my first vlog, grabe yung stress ko na last call pa ako, na final call ako ng AirAsia. Kasi ang tagal ng immigration natin. Kasi parang more than an hour ako nakapila din sa immigration natin sa Pilipinas. And then here, yung immigration nila is, siguro kasi returning resident, mabilis na lang. Parang it took me like 5 seconds. Walang pila. Kasi walang, ano lang siya, like it's automated. May machine lang doon na you have to stand there and then you have to scan your passport, you have to scan your fingerprint, and then 5 seconds and you're done. So wala nang arte-arte, wala nang interview. Ang bilis. So ayun, chill na ako dito. I still have an hour to kill. Yung tteokbokki. Ano to? Singkamas. Anyway, I realized na ito na pala yung outro ko for this whole vlog. So, I was here for a total of 5 days. And I
think I'm just gonna make another video kung ano yung mga natutunan ko, ano yung mga travel tips, ano yung mga places na napuntahan ko na gusto kong balikan, and ano yung mga places na medyo ni-regret ko na ba't ko ba pinuntahan. So yeah, I'm gonna post another video after this. But this is gonna be my outro for this series. And thank you so much for watching. If you watched all 4 or 5 videos, please let me know kasi, diba, unti lang naman yung mga nagsusupport sa atin. Also, I just wanna say na hindi ako gumamit ng cloak for this travel. Like, DIY ko lahat from my passport and from my visa application. I did everything by myself, so I'm so proud of myself. Also, yung sa Lotte World kahapon, sumakay ako ng roller coaster by myself. Sumakay ako ng gyro drop by myself. So, I just wanna put it out there na, like, I'm so proud of myself na nagawa ko tong solo trip ko. And Korea is one of my dream destinations. Kasi mahilig ako sa K-culture. Like, the K-drama, K-pop, fashion. Like, I love everything. Hindi ako masyadong nakapag-shop. Maybe next time na pag mas may budget. But overall, I had so much fun. And I would recommend you guys to also try solo travel. Sobrang saya niya. Yung struggle lang talaga is hindi ko maubos yung mga pagkain. Like, ito, hindi ko na naman maubos yung food ko. But, you know, other than that, sobrang sulit. Gusto kong bumalik. Hindi pa ako nakaka-alis, pero gusto ko agad bumalik. Anyway, yun na. Back to reality tomorrow. Parang so happy. Feeling ko naging fresh ako lang. Feeling ko mukha na akong Korean. Ano, tama na.